Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning, Father. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay galing sa ebanghelyo ni San Lucas at nagsimula sa isang tanong na pumupukaw sa puso ng marami sa atin. Bakit? Yung katanungan na, Panginoon, iilan lang po ba ang maliligtas? Ito yung isang tanong na punong-puno ng pag-aalala. Mag-aalala ka talaga, kasama ka ba doon? Kasama ba ako doon? Kasama ba yung ating minamahal sa buhay? Kaya ang concern ng isang taong nagtatanong na ito ay, sino-sino? Kaya nga napakadali na kagad kontrahen yung mga claim ng ibang mga reliyon na kami lang ang maliligtas, as if they know already. As if Jesus Christ has revealed to them kung sino ang maliligtas. Pero mga kapatid, ito ay nagpapakita ng maling pagkakaunawa at pagkakilala nila sa Diyos kapag nagbibigay na sila ng numero kung ilan ang masasalba. Iniisip natin na kinakailangan mapabilang tayo doon sa numerong iyon. Bakit? Meron kasing limitasyon ang pagliligtas ng Diyos. Konti lang ang slot. Di ba? Alam natin niya, wala nang slot. Konti lang ang ticket, bilang lang kasi, di ba? Pag merong binalita ang barangay na merong ayuda, dapat mauna ka doon. Bakit? Hindi ka mabibigyan, hindi ka maambunan ng grasya. Mayroong konti lang ba talaga na makakapasok at yung ilan maiiwan sa labas? Pero alam niyo po, ang ating Panginoon, sa kanyang walang hanggang karunungan ay hindi sumagot doon sa katanungan na yaon. Pwede niyang sagutin, sige ha, 1,000 lang, 2,000 lang, kaya dapat make sure nandoon ka't mapabilang ka sa 2,000 yun. Merong 1 trilyon, sinabi, ang maliligtas lang ay 144,000. Bakit? Yun daw yung bilang na binitawan ng aklat ng pahayag, na bilang ng mga taong nakadamit ng puti at nagpuprosesyon patungo sa templo sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi nila, 144,000 lang. Mga kapatid, instead ang ating Panginoong Jesucristo, inilipat niya ang atensyon mula sa tanong na kung iilan lamang ang maliligtas, patungo sa kung ano ang kinakailangan nating gawin. Actually, ang kanyang tugon ay isang diretsong utos. Magsikap kayong makapasok sa makipot na pintuan. Ito ay isang malalim at seryosong hamon para sa atin, para sa ating lahat. At hayaan niyo po ako na magbitaw po ng 2 punto sa liwanag po ng ebanghelyo na ating napakinggan. Una, sinabi niya na magsikap tayo na makapasok sa makipot na pintuan. You know, ang salitang magsikap, strive, ito po ay galing po sa unang salin sa lengguwahe ng Griego na ang tawag ay agonizomai. Yon. Yung salitang agonizomai, meron kayong matatagpuan na unang salita doon. Agony. Kapag narinig natin ang salitang agony sa English, hindi ba ang ibig sabihin nun ay hindi lang basta casual na effort? Ang ibig sabihin nun ay isang struggle. Talagang pinaghihirapan mo. Mga kapatid, ang ating pananampalataya ay isang masigasig na pakikitungo't pakikipaglaban. Kaya nga, isang halimbawa ng salitang agony ay yung imahe ng paglangoy. Pag lumalangoy ka, mahirap yan, di ba? Yung iba sa atin, hindi marunong lumangoy. Ako, hindi po ako marunong lumangoy. Marunong lang ako pag kaya ko pong
patong, yung yung pinakasahig po. Oo, ayan. Malakas ang loob ko niyan. Pero paglagpas tao na, madali na po akong kabahan dyan. Pero sabi daw, ang salitang agonizomai ay paglangoy laban sa alon. Lumalangoy ka kontra sa alon. Yun po yung struggle. Yun daw po ang ibig sabihin ng strive. Ngayon ang tanong, bakit makipot ang pintuan? Ang sagot, hindi ito dahil kuripot ang Diyos. Hindi niya limitahan dahil kuripot siya. Unti lang yung kanyang kayang ibigay. Ang totoo po, kaya po naging makipot ang pintuan dahil po sa mga bagahe na dala-dala natin. Marami po kasi tayong dala-dala. Ang pintuan, madadaanan naman. Binuksan na nga. Ang problema, ang dala natin ay yung bagahe ng pride, bagahe ng pagiging sakim, yung bagahe ng galit, yung bagahe ng pagiging materialismo, o yung bagahe ng pagiging makapit. Ayaw nating bitawan. Kaya nga kung tatanungin ko sa kayo, kapatid, napatawad mo na ba? Karaniwan ang sagot nyo, Father, hindi madali. Di ba? Dahil ayaw natin bitawan yung galit. Pero kung sasabihin niya sa akin, Opo, Father, matagal ko na po siyang pinatawad. Alam niyo po kung ano yung niregalo niyo sa inyong sarili? Kalayaan, kapayapaan, kaligayahan. Totoo, hindi mo naman kayang palitan kung ano nangyari noong nakaraan Nangyari na yun, nagkaroon na ng sakitan. Pero bakit mo pahihintulutan yung nakaraan na yun? Iitakda kung ano ang mangyayari sa ngayon mo at sa iyong kinabukasan. Hindi ba pwedeng bitawan mo na yun para ang iyong kinabukasan ay magbago? Ang problema, yung pagtatanim natin, yung bagahe natin ng galit, para bagang ikayayaman natin. Para bagang meron tayong ini-invest. At pagdating ng panahon, ikaw ay magkakamit ng napakalaking benepisyo galing doon sa galit na yun. Bitawan yung mga bagahe na yun. Bakit? Ang tunay na daan patungo sa kalayaan ay kung bibitawan natin yun at tayo ay papasok doon sa makipot na lagusan. Alam niyo po, mga kapatid, sinuportahan ng ikalawang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo, itong punto na sinasabi ko. Bakit? Sabi ng pangalawang pagbasa, dinidisiplina ng Diyos ang kanyang minamahal. Dahil kung ang Diyos ay hindi dinidisiplina ang kanyang anak, hindi niya ito itinuturing na tunay na anak. Hindi ito isang kaparusahan, pero ito ay isang tanda ng pagpungos sa kanyang anak upang ang kanyang anak ay magbunga. If father corrects his son, if that son is not corrected, he is treating that son a bastard, anak sa labas. Pero whatever correction that the father will do to his son is not a punishment, but it is love, and it will bear peace and goodness doon sa batang iyon. Kaya may mga panahon, mga kapatid, may mga pangyayari sa atin na medyo masakit. Pagpupungos yun, binabawasan tayo ng Diyos. Tinatanggalan tayo ng mga sobra para
Umakma ay doon sa lagusan. Pagdidisiplina na galing sa Diyos, tanda ng kanyang pagmamahal. Pangalawa, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi exclusive. Tandaan nyo yan. Habang makipot ang pinto, ang guest list naman na imbitado ay para sa lahat. Mahaba ang listahan. Alam niyo po, nagtapos ang ebanghelyo sa isang kabalintunaan, isang paradox na kung saan may mga taong galing sa silangan, sa kanluran, hilaga, timog, na makikipagsalo-salo kaharian ng Diyos. And this echoes what has said in the first reading, na nagsabi, titipunin ng Diyos ang lahat ng mga bansa, lahat ng wika, at pipili siya na magiging pari doon sa pagtitipon na yon. Kaya ang ibig sabihin nito, ang lahat ay inaanyayahan na makasali. Walang pinipili sana, walang iniitsapwera. Pero mga kapatid, kapag ikaw ay naimbitahan, tagapin mo ito. Kaya yung hindi natin pagsali doon sa handaan na yun, tayo mismo ang nagdesisyon na huwag makasali. Tayo mismo, bakit hindi tayo nagko-commit? Hindi tayo umuoo. Mga kapatid, makikita natin ito kung ang ating pananampalataya ay panglabas lamang. Hindi kasi nagbabago kung ano yung nasa loob ng ating puso. Ang gusto lang natin, party-party, benefit party. Pero pag merong seryosong pagtawag na, ay, itsapwera ako dyan. Hindi ako sasali dyan. One foot in lang ako, one foot out. Para madali lang ako makalabas. Hindi ko ibibigay ang lahat-lahat. Mga kapatid, ito ay sumasalungat na sa kagustuhan ng Diyos na ikaw ay makasama ng buong buo. Ang pintuan ay makipot at hinihiling dito ang isang taong may taos pusong magbigay ng kanyang commitment. Ang problema ay hindi yung pagiging kuripot ng Diyos. Ang problema ay yung pagiging kuripot natin sa Diyos. Natatandaan niyo yung isang kwento ko. Merong isang pare, naghihintay siya sa confessional box. Meron tayong confessional box dito, ha? Baka nakalimutan nyo ng mangumpisal. Ayan. Minsan, may lumapit sa kanya. Nakwento ko na ito, dito lang Sabi niya, Father, yung lalaki, humihingal, Father, patawarin niyo po ako. So sabi ng pare, bakit ka humihingal, no? Father, kasi napatay ko po yung aking kaibigan. Bakit mo naman pinatayang yung kaibigan? Tanong ng pare, Father, kasi naman pinagpipilitan niya na mayroong Diyos. Sabi ko, walang Diyos. Pinagpilitan niya, Father, sa aking sama ng loob, sa galit ko, pinalakul ko po yung kaibigan ko. Sabi na kasing walang Diyos Tapos biglang tinanong ulit ng lalaki, kayo po ba, Father, naniniwala po ba kayong may Diyos? Ang sagot ng pare, alam niyo kung ano? Dati, naniniwala ako. Ngayon, hindi na. Chismis lang yan. Pari yun, ha? Bakit? Hindi siya fully committed doon sa kanyang pananampalataya. Natakot siya. Baka siya na ang susunod na palakulin. Kaya doon sa puntong yon, hindi niya maamin kung ano ang kanyang paniniwala. Mga kapatid, hinihingi ang full commitment sa atin. Hinihingi ang lahat-lahat sa atin. Mga kapatid, sana sa pag-strive natin, yung natin, yung agonizomai, yung pagpasok, pagpilit na makapasok doon sa lagusan na makipot. Hindi lang tayo mga spectator
nakatingin, nakatunghay, pinagmamasdan. Ano ba nangyayari doon? Tayo mismo gusto at mayroong pagnanais na makapasok doon lagusan na yaon. At bandang huli, gusto kong iwanan kayo ng isang magandang pagninilay galing kay Venerable Archbishop Fulton Sheen. Sabi niya ay ganito: merong 3 sorpresa daw na naghihintay sa atin sa langit. 3 sorpresa. Unang sorpresa daw, magugulat ka na yung mga taong inaasahan mo na nandoon sa langit ay wala daw doon. Pagpasok mo sa langit, mapapakamot ka. Nasaan si sister? Bakit wala si sister sa langit? Si brother, lagi ko nakikita yun nagsisimba yun. Bakit wala sa langit? O pwede nyo rin tanungin, si Father Mox, nasaan? Bakit wala siya dito? Ayan. Unang sorpresa daw yan. Pangalawang sorpresa, sabi ni Archbishop Fulton Sheen, magugulat daw tayo na yung mga taong hindi natin inaasahan na nasa langit ay nandoon. Mapapakamot na naman ang ulo mo. Hala, yung kapitbahay kong chismosa nandito sa langit. Paano nangyari yan? Uy, kilala ko to Ito yung naglilingkod pero utangera, hindi nagbabayad. Paano napunta sa langit ito? Pangalawang sorpresa yun. Yung hindi mo inaasahan, nandoon sa langit. Pero ang pinakamatindi ay yung 3 sorpresa. At ano yun? Ang 3 sorpresa, ikagugulat mo, pwedeng ika-heart attack mo ay matagpuan mo ang iyong sarili na nasa langit. Oo. Mga kapatid, lahat tayo gusto natin makapasok doon, makapanik doon. Merong lang lagusan. Pag sumikapan natin makapasok, at kapag tayo ay nandun na sa pintuan, hindi natin pwede sabihin, Lord, nagsisimba ako every Sunday, 6 a.m., nagbabalik handog ako, 20 pesos, nagkokolekta ako, sabi ni Father Mox, kasi pambayad ng aircon. Pwedeng sabihin sa'yo ni Lord, hoy, hindi kita kilala. Bakit? Nung nagbigay ka, nung nagsimba ka, wala kang pagmamahal sa iyong puso. At kung wala kang pagmamahal, hindi kita kilala at hindi kita papapasukin sa aking kaharian. Mga kapatid, tandaan natin kaya tayo nandito, kaya tayo linggo-linggo bumabalik dito, ay dahil gusto nating sumalok ng pagmamahal para paglabas natin, parehas sa pagmamahal na ating tinanggap, ang ating ipamimigay, ating ipamamahagi, ating ipararanas sa ating kapwa. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.